So ito tayo guys ngayon sa aking maliit na fish pond dito sa dating bahay namin. So mahuling ko rito yung mga ibang mga gapi para mailipat doon sa isang aquarium ko sa baba na panggagalingan ng mga regiwel. Kasi tatanggalin ko na rin yung mga regiwel, huhulihin ko mga ibang gapi dito, doon ko ilalagay. Kasi yung mga regiwel ko na pinapalaki, mga binread ko, nililipat ko sa medyo mas malaking aquarium para mas lalong lumaki sila, makalaki sila na maayos. So ito guys, no, huhulihin na natin yung mga ibang gapi dito. What are you doing? Ito yung unang gapi na nahuli natin. Kulay pula yung buntot, medyo maliit pa na male. Yan. So mamaya makikita natin ito na mas malinaw, mas maganda sa aquarium pagka nahuli ko na lahat yung mga gapi dito. Nalagyan ko na rin siya ng mga female para makapagpadami din doon sa aquarium, para hindi naman masayang yung paglilipat natin. Lagyan din natin mga female na mga gapi. Ito second na gapi na nahuli natin, pangalawang gapi. Ito yung pangalawang gapi na nahuli natin. Ayan. Ito pa yung isa, halos kamukha ng pangalawang nahuli natin na gapi, yung kulay niya. So ito mas maraming kulay, naghalo-halo na yung kulay niya sa buntot. So ito na yung mga nahuli ko ng mga gapi. Hinuli ko na rin yung mga platter rito para mailagay ko dun sila sa isang fish pond ko dun sa baba na medyo mahaba. Yung ginawa ko itong mga nakaraang buwan. So ito lang muna yung hinuli ko na ilalagay ko sa aquarium. So pwede na rin ako na mag out ng mga gapi tsaka platy. Pwede ko na rin tong ibenta. So para mas may market natin, lagyan natin sa aquarium para mas makita yung ganda nila kapag magkakasama sa isang aquarium. Ayan na, tara na, lipat na natin. So bago natin tuloy ang ilipat yung mga hinuli ko ng mga gapi tsaka platy, papakita ko lang sa inyo itong isang fish pond ko rito na mahaba na breeding area ko. Apple snail. So kung makikita niyo mga apple snail dito, sobrang dami.
Ito, pang out na talaga yung mga apple snail ko na to. Mamaya kakontakin na natin yung ibang customer natin. Baka gusto nilang kumuha ng mga apple snail. So dito may mga swordtail na nakalagay. Ito yung mga nagkahalo-halo na rito ng mga binibreed ko. So dito may molly, may swordtail, may platy, may naligaw na rin dito na gapi. Ayan, magkakahalo na sila rito. Ito, meron pa rito mga black molly na natira. Ilan-ilan. Pero ang pinakamarami yung mga platy. So ito naman talaga ang original na nakalagay dito. Ito yung original na unang binread ko dito sa fish pond na to. So yung mga platy rito, mas magaganda yung kulay. Yan, lapit ka ng konti para mas makita nyo yung mga apple snail tsaka yung mga ibang mga isda na nandito. Puro live bearers naman to. Ito yung ating maliit na pond na breeding area. So hindi rin masyado makapagparami dito itong mga live birds ko na to kasi nga magkakahalo sila. So dapat talaga dito kung ano yung klase niya, yun lang nakalagay ko na platy, dapat puro platy lang, or swordtail, dapat puro swordtail lang para hindi sila magkakainan. Kasi pagka ganitong assorted yung pond, hindi talaga may iwasan yan. Kapag may nanganak, hahabulin ng mga ibang mga adults ng mga breeder size, so namamatay yung mga anak, hindi na sila nakakalaki. Siguro pag may time na medyo mahaba, talagang gagawa tayo ng mga mini pond na katulad nito. So pag ihiwa-hiwalayin natin yung mga nakalagay na isang klase lang, dapat yung nakalagay na life bearer. So pag isa lang live bearer na nakalagay, mas madali siya makapagpadami. Tulad nung dating nandito na puro platy lang, so talaga sila yung nakapagpadami ng sobrang dami dito. Yun nga lang, hindi ko natanggalan nung mga panahon na yun ng mga duckweeds. So nasuffocate yung mga isda, nagkamatayan. So nasayang yung pagbibreed natin. So next time hindi na natin hahayaan na dumami pa yung mga duckweeds, kasi talagang dapat maintain yan, yung dami ng mga aquatic plants, yung dami ng duckweeds. Dapat talaga control mo yan, control natin ng mga nagbe-breed para makapagparami tayo ng maayos, maging mas successful yung ating ginagawang breeding ng mga isda. So hanggang dito na lang muna guys, no? Ililipat na natin tong mga hinuli natin ng mga gapi tsaka mga platy dun sa aquarium natin dun sa baba doon sa amin. Ito guys yung mga hinuli natin kanina ng mga gapi tsaka mga platy dun sa fish pond sa taas. Lilipat na natin ngayon siya dito sa aquarium. Yung pinanggalingan ng mga African Red Jewel Cichlid ko, dito ko sila ililipat ngayon. So tara, lipat na natin para makita na natin kapag marami sila sa aquarium, kung gaano sila kaganda kapag nakalagay sa aquarium. Yung mga gapi maganda pagka 4 male magkakasama, pero sa mga nag-breed talaga, magkakahalo yan sa fish pond.
Pero yung karaniwang binibenta sa mga pet shop, talaga mga male talaga yan. Kasi sila yung mas malapad yung buntot, mas makulay yung buntot, mas malalapad. So ngayon lang ulit ako naglagay ng gapi sa aquarium. Sayang naman kasi dun sa fish pond. Hindi ko alam kung minsan natatagpuan din ng ibon. Kaya medyo delikado rin kapag open na ganun. Pwede rin kasi na may mga ibon doon na nakakapasok dun sa fish pond ko na pinag-bibridan itong mga gapi na to. Actually, hindi lang gapi yung hinuli ko kanina, pati mga platy. Kasi nagkahalo na nga sila dun sa fish pond. So, hinuli ko na rin yung mga platy na ililipat ko naman mamaya dito sa pond ko dito na pahaba, na ginawa ko lang din, kamakailan lang din. Naglagay din ako ng female na gapi. Kasama ko dito sa mga male na nilipat ko rito sa aquarium. So ayan, halos na ilipat na rin naman lahat. Yung mga natira dito puro mga platy na. Ito naman yung ililipat natin ngayon sa pond para makapagparami din sila. May mga male din na gapi dito na medyo malalapad na rin yung mga buntot. So ilalagay ko na rin sila dun sa aquarium para marami-rami yung nakalagay sa aquarium. Ulihin muna natin sila at para mailipat na sila. Medyo malapad na yung buntot niya. At ito na nga yung mga hinuli natin ng mga gapi kanina, na isa-isa na natin nilalagay dito sa maliit na aquarium. Dito sa maliit na aquarium na to, pwede na sila makapag-breed dito, itong mga gapi chops na to. So ayan, sa susunod na video ko, ipapakita ko naman sa inyo yung mga in-experiment ko ng mga dalawang klase ng gapi na pinagsama ko, na na-breed ko. So ayun yung mga susunod ko ng mga video. Hintayin nyo na lang mga kateknik. Mamaya titingnan natin kung ano yung pwedeng ilagay dito na mga substrate sa aquarium, mga bato. So ayusin natin mamaya para medyo maganda yung kanyang design. Nailipat ko na sa aquarium yung mga gapi tsaka mga platy. So ngayon lang ulit ako naglagay ng mga gapi sa aquarium tsaka mga platy. Karaniwan sa mga live bearers ko nakalagay sa fish pond. Doon ko na sila pinaparami
So ngayon testing ako maglagay ng kaunti dito sa aquarium. So yung mga gapi na to pwede ko nang i-out. Marami pa naman sila doon sa fish pond tsaka dito sa mga tub ko dito na pinaglalagyan nila. So sa maliit na espasyo lang nakakapagbili tayo ng mga ganitong isda. Ito ang mga gapi ay napaka low maintenance, so napakadaling pakainin. Unang-una maliit lang sila mga kateknik, kaya itong gapi natin ay hindi natin problema sa pagkain dahil kaunting-kaunti lang ang kanilang konsumo ng kanilang kinakain. At hindi rin nila masyadong kailangan ng oxygen o ng aerator. Dahil hindi nga sila maselan, kaya kahit maliit lang yung lalagyan nila o espasyo ay pwede tayo makapagparami. Kahit sa mga recycled na mga galon, pwede natin paramihan yung ating mga gapi at doon na sila mga anak doon sa maliliit na mga recycled na mga galon o yung mga tinatawag natin na mga ref tub. Yung mga ref tub mabibilihan sa mga junk shop. Marami niyan mga binebenta. Mura lang ang benta ng mga junk shop sa mga ref tub. Pwede tayo magparami doon. So sa ganito naman ng mga setup, pwede natin lagyan ng mga aquatic plants para mas maganda silang tingnan. At kapag pinapakain natin sila, mas masarap silang pagmasdan kapag kumakain. Kapag may mga aquatic plants yung kanilang paligid, lagyan natin ng mga pebbles, yan, mga substrate na tinatawag kapag magsiset up kayo ng lalagyan ng gapi. So hanggang dito na lang ang aking video mga kateknik. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe na kayo sa Dad's Technic TV, at sa mga nakasubscribe na ay maraming salamat dahil 1k subscribers na din tayo at patuloy pa rin tayong dumadami. Maraming salamat and God bless.